ang programang patuloy na naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Magandang gabi sa inyo sa ngalan ni Brother Eddie Villanueva. Ako po ang inyong lingkod, Kata Inocencio. May kasabihan po tayo na kung may isinuksok, may madudukot. Isang paalala sa ating lahat na mahalaga ang mag-impok at saka mga siwa ng maayos sa ating pera na kinikita po natin. Pero ano nga ba ang mga epektibong paghawak po sa mga pera na kinikita natin? At kung mag-iimpok man, saan ito dapat ilalagak? Panoorin po natin ang ulat na ito. May kasabihang ang buhay ay katulad ng isang gulong. Minsan nasa itaas, minsan ay nasa ibaba. Ang kasabihang yan ay tila sumasalamin sa mahabang panahon ng pagsisikap ni Aling Aileen na mapalago ang negosyong bakery. Nagsimula noong 1980s bilang negosyo ng pamilya ng asawa nito. Nakalaon na ipinagpatuloy na nilang mag-asawa. Hindi biro ang pinagdaanan ni Aling Aileen sa pagsusumikap na mapalago ang negosyo. Ilang ulit na itong nalugi. Dagdag pa ang trahedya ng pagkasunog ng kanilang tindahan. Ang tindahan ko na wash out. Talagang wala. Nagtanggal ako ng mga tauhan. Wala na ng mga tao sa kasama, wala na lahat. Ang naiwan na lang sa akin, 2 tao sa tinapay. Bumalik kami sa bahay ng diretsyo. Doon gagawin, naranasan ko nagmasa, nagtimpla ng panggisal. Naranasan kong pumutol. Gayunpaman, hindi nawala ng pag-asa si Aling Aileen. Muli itong bumangon sa pagkakadapa. Dahil sa mga naranasan sa buhay, namulat ito sa kahalagahan ng tamang paghawak ng pinansyal na aspeto ng buhay nito. Sa puhunang 500 piso, muli nitong binuhay ang kanilang negosyo. Matalino nitong pinaikot ang pera upang mapalago. At kung dati-rati, hindi ito nagtatabi ng pera sa bangko, ngayon ay sinisiguro na nitong palaging may natatabing pera. Mula sa pagkalugi, muling lumakas ang bakery nito at nagkaroon pa ng maraming outlets. Nag-umpisa ako sa hanggang 500 sa tindahan. Daily. Tinagtsagaan ko yung, kasi dumating sa puntong yung tindahan ko, nawala ng laman. Maraming dapat pagbayaran. Yung 500 daily, tuwing tunto ng alas 7 ng gabi, naabangan ko na yung benta. Namimili ako ng konting kape, konting noodles, sa kung ano yung may di-display ko na alam kong kinabukasan, magiging pera. Tapos, nung napansin ko, 800 na ipapamili ko. Nag-1,000 na. Kaya may payo si Aling Aileen sa ilan nating mga kababayan na tila hirap sa pag-manage ng kanilang mga pinansyal. Yung paano mo i-manage yung pera mo nang hindi ka masasaya. Pag nagkakaroon ng emergency, meron kang paghuhugutan. Hindi kailangang malaki yung itatabi mo. Samantala, ang ilan nating mga kababayan may kanya-kanya ring pamamaraan ng financial management. Medyo singpit-sinturon. Napakahirap ngayon mag-budget talaga ng pera eh. Lagi sa bangko, tingin ko mas safe doon kaysa bahay. Siyempre, binabudget ko maigi. Sa patuloy na pag-unlad ng ekonomiya, napakahalaga na nadadala sa pag-unlad ang maliliit na mamamayan ng bansa. Maliban sa mga oportunidad ng trabaho, napakahalagang sangkap rin ng pagpapaunlad ng buhay ng tao, ang tamang kaalaman sa paghawak at paggastos ng pera. Alamin natin ang ilang tips at kahalagahan ng financial management sa programang Patuloy na naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Diyos at Bayan. Yan po ang ating tatalakayin natin ngayong gabing ito. Pero bago po natin simulan ang ating talakayan, para po sa ating mga masugid na televiewers, live po ang Diyos at Bayan ngayon. Mula alas 8 hanggang alas 9 ngayong gabi dito po sa Light TV 33. Kaya naman para sa ating mga tagapanood, pwede po kayong sumali sa ating talakayan. Mag-comment lamang po kayo o magtanong sa ating mga piling panauhin at maging po
sa aking co-host dito na ipapakilala ko in a short while. Sa pamamagitan po ng inyong pagtawag, uy, ayun, may tumawag na. At saka mag-text sa mga numero na nasa inyong TV screen. Mukhang mga suki kayo ng Diyos at Bayan, ha? Ang aga niyong tumawag. Pwede rin po kayong magpadala ng inyong mga tanong o komento sa ating pong Facebook wall at saka sa ating Twitter page. Maaari rin pong mapanood ang Diyos at Bayan ngayon via live stream. Pumunta lamang po sa ating website link na nasa inyong TV screen. Ipamalita na po ninyo sa inyong mga kamag-anak at kaibigan abroad na pwede po silang manood ngayon mismo ng Diyos at Bayan at pwede po silang sumali sa ating talakayan. At syempre, ang Diyos at Bayan ay mapapanood pa rin sa GMA News TV tuwing Sabado alas 12 ng gabi at sa GMA 7 tuwing Linggo ng hating gabi. And papakilala ko na sila. Ang ating pong pinagpipitagan ng Brother Eddie ay wala po ngayon dahil siya po ay he's on a mission abroad. Pero makakasama po natin ngayong gabi ang host ng Peaceabilities program na pinapalabas po dito sa Light TV 33 every Tuesday at saka sa GMA News TV. Siya po isang entrepreneur, venture developer at financial advisor. At siya po ang chairman ng Colayco Foundation for Education. Welcome to Diyos at Bayan, Mr. Peaceability, Francisco Topax Colayco. Maraming salamat, Kata, at magandang gabi po sa inyong lahat. Mabuti naman na ako'y nagagalak at nabigyan niyo ako ng konting honor to become guest host dahil wala si ating Brother Eddie. Matitindi ang ating mga guest ngayon. Kaya nga kita niyaya kasi ikaw ang eksperto sa topic na ito. Ako ay mag-aaral lamang sa iyo at sa kanila. Napakaganda ng pakay natin ngayon. Correct. Pag-iimpok. Correct. Kasi hindi ba ang mga Pilipino, ewan ko traditionally parang hindi yata tayo mahilig mag-ipon o mag-invest. Di ba? Parang tayong consumer society, gastos, bili ng bili lang. Iba rin ang pananaw ko dyan. Ito ating mga guest, magko-comment siguro dyan sa tanong na yan. Siguro, isa-isahin na natin sila. Oo, kasi gusto nating lahat yumaman no? So, kailangan makinig ang ating mga televiewers ngayon. Kasama po natin ngayong gabi para tulungan po tayo sa pag-uusap nating ito, ang Undersecretary for Management Services Group ng Department of Trade and Industry. Siya rin po ang presidente ng Headstrong Philippines Incorporated at Vice President ng GenPact Headstrong Capital Markets and IT Philippines. Wala pong iba kundi si Undersecretary Nora Terrado. Welcome po to Diyos at Bayan, ma'am. Good evening po. Good evening po sa lahat. At kasama din po natin, mahaba ang kanyang ang kanyang credentials, Pakinggan po ninyong mabuti. Siya po ay presidente ng First Metro Asset Management Incorporated. He served as consultant to the Mutual Fund Company of the Philippines o Kabuhayan Fund from 2005 to 2006. And with the GSIS Mutual Fund, Kinabukasan Fund from 2002 to 2003. Siya rin po ay Vice President ng Bank Austria Private Banking in Hong Kong from 2000 to 2001, managing portfolios for private clients. And he had been an international capital markets practitioner from 1977 to 1994. Siya po ay nagtrabaho sa bank, French ito. Paano may pronounce to? Bank National de Paris, Deutsche Bank, and Bank Paribas. Sir, wala pong iba kundi si Mr. Augusto Gascosio. Welcome po. Thank you very much. Nice to be in your show. Nako, ang daming makikinig sa kaalaman ni Mr. Cosio. And ito, kilala ko talaga ito, eksperto sa topic na ito at marami akong natututunan sa kanya. Siya po ay financial coach, radio talk show host and columnist at director po ng Registered Financial Planner Institute Philippines. Wala pong iba kundi si Mr. Randall Tiongson. Ay, magandang gabi sa inyo, Kata. Magandang gabi sa ating nanonood ngayon. And kasama din po natin ang founder and consultant and lead advocate ng Go Negosyo. Chairman po siya ng I Think SPAC or Southwest Professional Advantage Corporation at former dean ng Entrepreneur School of Asia. Wala pong iba kundi si Dean Francisco Pax Lapid. Welcome po to the show, sir. Ay, magandang gabi, Kata, tsaka Topax. Good to be back sa Diyos at Bayan. Yes, and welcome back. Okay. Nako. Siguro nabanggit ko kanina yung aking hinaing na ang Pilipino, typically, parang we're a consumer society daw, no? Hindi tayo masyadong mahilig mag-ipon o mag-invest. Parang kulang yata ang kaalaman natin tungkol sa bagay na yan.
Or simply gusto lang natin ubusin yung ating pera? Tanungin ko muna si Topax, ha? Hindi kasi, babasahin ko lang statistics, ano? Okay, sige. Sabi ng Bangko Sentral, 8 out of 10 Filipinos walang savings account. Correct. Ngayon, ako naman, hindi ko sinasabi na porket wala kang savings account, hindi ka nagsasave. Diba? Siguro, itong ating mga guests, may kanya-kanyang style ng pag-save. Doon natin umpisahan. Sige, sige. Not because they are experts, but as a Filipino. Okay. Dahil sabi mo, Pilipino hindi nagsasave eh, di ba? Hindi, pero hindi ba? Parang, meron ba tayong history? Anybody can answer this, ano? Meron bang nabuo sa ating kultura, siguro nung sinaunang panahon, if times are changing now, you know, ano kayang history na kung bakit medyo ang Pilipino ay parang totoo ba na hindi tayo mahilig mag-ipon o hindi tayo mahilig mag-invest? Or is it a myth? Sa akin, myth yun eh. Okay. Dahil environment kasi yun, di ba? So siguro we get the opinion of each one of them. Alright. Sa isa, as a person, nagsasave ba kayo o hindi? Paano kayo nag-umpisa? Dahil kung kayo hindi nagsasave, sana na natin to station, ano? Madam Nora. Yeah. Siguro ang sagot ko sa personal muna. Kasi I came from humble beginnings. So, nakarating ako sa posisyong ito dahil nga siguro sa pagsisikap. Pero ang nakita ko sa aking mga magulang, mahilig sila yung tawag nilang pagsubi. Magsubi ka ng oras. Kung kailangan kang 10:00, andun ka ng 9:45. Magsubi ka ng spiritual things. Magsubi ka, magdasal ka. Magsubi ka ng baon mo. Magtabi ka ng kung piso, magtabi ka ng G's. So, lahat pagsusubi. So, dati, nilalagay lang yun sa alkansya. So, on a personal basis, I think getting the habit of saving is very important to impart to our children. And that starts with parents, right? So, even in the way we manage our companies, it's the same thing. It's what we call living in margins. You operate by with the assumption that you allocate something in case something happens. In the Filipino term, magsubi ka. So, wow, I like that. Gagamitin ko na yan. Yung subi, nadidinig ko sa probinsya. Nadidinig. Nasa mindset, in other words, Filipino. Diba? It's a keystone habit, you know, that you should establish. No, magsubi. Yan. Susubukan kong gawin yan. Si Mr. Kosyo, Mr. nagsusubi Kosyo, ba sir? to? Alam mo yung word na subi, naalala ko yan sa sungka eh. O, naglalaro ko yung sungka, di ba? Sa sungka galing yan eh, naalala ko. And the principle really says, as you go around, nagsusubi ka lang ng isa doon. Hanggang manalo ka, di ba? So I think, based on that, no? I mean, to your question, na meron ba tayong history nito, meron ba tayong tradition na to? I think the concept essentially, no, is indigenous. Meaning the sungka is probably an indigenous game, ano? So, yung concept na pagsusubi, I think that's indigenous to us, no? Nagkakataon na siguro, in modern times, hindi masyadong aware ang tao kung paano sila magsusubi na yung maging more than useful sa kanila in the future yung kanilang sinusubi, no? Well, I mean, that's something to be discussed. But on the personal basis, as Undersecretary was talking, I tried to recall when the first time I opened the savings account. I was probably grade 6. Wow. There was a bank at the corner of the school that I went to, no? And I remember siguro at that time the minimum deposit was 5 pesos, but that must have been a long time ago. So I remember starting a savings account as early as grade 5, grade 6 because naalala ko pa yung going to that corner and putting money in the passbook because from that corner sasakay ako nung araw, G's pang pamasahe. Papunta sa bahay. Nabibisto tuloy tayo. Nabibisto. So naalala ko, pwede ka mag-deposit na piso. That was already But anyway, I think if a habit is developed early in life, which I think many start now, then, you know, it becomes part of your, what do you call this, part of your behavior.
So as I grew up and started to work, in the back of my mind was this, especially when I was already starting to work. I must have enough money in the bank just in case I stopped working or wala na akong trabaho. I would have something to keep me going until I find the next job, or at least until I find that time that I'd like to work again. And you know, at some point in my life, nangyari, I was out of work, and had I not put savings aside, I would have, you know, languished. And is that mindset common, Mr. Randall? Huh? Yung ganong emergency? Ako, I probably came from a different generation. I grew up na I came from that era na we like to spend. So, you know, when I started, I came from an entrepreneurial family, and then all the things were already coming in, the brands and everything. So, I spent a great deal of my adult life not saving. The irony is now I'm the advocate for these things. Pero, a good number of my English ko talagang Ganon din naman ako. I represented a lot of people and the way we think, no? Alam mo, mahirap kita na pera, might as well enjoy it. Only to realize later on, that's a very poverty mindset orientation. Na talagang enjoy mo na lang yung pera. So, talagang, and I see that going around the country and abroad, I see that in a lot of Filipinos talaga na there is improvement. I mean, mahirap naman sabihin na hindi nag-i-improve, no? In the last 10 years that I've been doing advocacy, there's start improvement. Ang issue na nga lang is scale. Kasi nga, hindi naman porke nagtabi ka, kasabay tinabi mo. Di ba? Or hindi naman yun enough. So, marami, may improvement, pero malayo pa rin tayo sa ideal rates na kung paano mag-save, magkano ba yung kinikita natin, tinatabi natin. Before, kulang yung kita ng mga Pilipino. Ngayon, medyo okay na, pero na-carry natin yung habit na, kasi dati eksakto lang kinikita mo, so might as well spend it. Pero ngayon, with the increase of income na nakita naman natin sa expenditure, sa mga research namin, nakita namin na even certain brands have going up, premium brands, or yung medyo mas mahal na item, no? In-interview namin, tumataas talaga yung consumption. So, yung question is, nakakapagpatabi pa tayo. All the BSP studies that we've seen, points na hindi pa. Hindi pa. So, I guess there's a lot of work for us to do. Oo, kasi sabi nga nila, hindi ba kahit tumataas naman yung income mo, tumataas din yung gastos. And you see the gastos mo, yung lifestyle mo, nababago din. I guess, kakadarating ko lang galing sa Hong Kong, no? Yun yung mga hinaing na nakakausap ko talaga. Ganun pa din. Lumalaki income, dumadami dependents. So, lumalaki income mo, so pumapasok ng pera naman sa bayan eh. Question is, saan napupunta? Tukso ng advertising. Maya't maya, may bagong brand. Yan, technology. May number 1, 2, 3, 4, 5. Pahaba ng pahaba na yung mga telepono. Kaya demands ng mga kabataan ngayon, nagbabago din. Correct. Oo, they wanna keep up with the times. Masyadong techy. So, yung latest technology, pag lumabas, you have to have that. Kasi yung meron ka last year, outdated na, mabagal na. Kaya gusto mo yung mas mabilis. Pag nakita yung mga consumer studies talagang, ma-justify mo na may problema nga tayo. Okay. Si naman, si Pax. Sa akin, pagsasama ko yung parehong kay Gus at kay Randall. Pero bago doon, hinuhugot ko yung aming paniniwala. Sa sabi ng nanay ko, sabi niya, lalo sa anim kami mag-anak, and galing kaming sa hirap din, sa Quiapo, sabi niya, kailangan habang kayo lumalaki at sa inyong pagtanda, kayo'y nakahanda na hindi aasa sa inyong mga anak. So, my mom now at 83, she can still spend on her own, kanya ang kuryente, sagot ng bahay, at malinaw sa akin na pag ikaw ay nagkulang magplano, ikaw ay nagplanong magkulang. So, parang hugot mo sa adage yun na parang if you fail to plan, you plan to fail. Kaya, malinaw yon. It rings a bell lagi, pag ikaw ay nagkulang magplano, magplano kang magkulang pagtanda mo. Kaya dun sa, sabi ni Gus na meron kang emergency pag nawalan ng trabaho, or kay Randall, that eto na yung parang the age that you need to spend, ang akin namang tinuturo, maski sa akin estudyante, sa akin mga anak, nasa kamay mo ang iyong independence. So, ang tawag ko doon, 5E. Meron kang eternity fund para sa Panginoon muna, meron kang emergency fund,
meron kang enjoyment fund, yung sinasabi mo naman ni Randel, meron kang emancipation fund na para sa iyong emancipation pag ikaw'y tumanda, at meron kang expense fund. Depende ngayon kung anong porsyento ang ilalagay mo sa bawat baksak. Ang malinaw lang sa akin, kung isi-simplify natin yon, 10% agad goes to God, 20% to all the other funds ng E, and 70 is what you spend. Kaya 10, 20, 70. So, madali yung formula. Paano yung tax? Wala yata yung tax doon sa... negosyante ako eh. 30% yun eh. Neto na ng tax. Neto na lahat yun. Sa neto? Neto na yun. Hindi ba yung para sa Diyos ay nasa gross? Hindi, gross yun. Kasi kung ganun din yun, para bang katapag, sabi mo, para bang, ano bang gusto mo sa Diyos? Blessing. Net or gross? Para pag niregaluhan ka ng kotse, bibigay sa'yo ng Diyos, hahatiin din niya yun. Di kailangan buo yung kotse makukuha mong blessing, di ba? Okay. Diba? So maganda yun, 5 E's, ha? Okay. Oo. Sana matandaan ko. Ay, Parang madali, expense madali, lang yata yung madali. natandaan ko, eh. Diba? Yung consciousness kasi natin, kadalasan, ano ba sa mga seminars namin, bihira yung nakakaalam kung magkano sila eh. Tinatanong ko parati yan, alam mo ba kung magkano ka ngayon as of 8 o'clock this morning? Wala pang 1% ang nakakaalam. So ako, nagtatrabaho tayo lahat, pero di natin alam saan napupunta yung kinikita natin. Yung consciousness na yun ang wala. Pati yata yung, kasi natanong ko nga kung nasa kultura ba natin na hindi tayo marunong mag-impok. And yet, alam naman natin, may kasabihan tayo, pag may sinuksok, may madudukot, pag may tinanim, may aanihin, kapag kuripot, mayayaman daw ang kuripot. Oo. Pero parang ang natatabunan o na-overwhelm nung nangyayari sa market ngayon, lalo na yung mga kabataan. Para din ang nangyari ngayon yata sa henerasyon na ngayon, hindi kagaya nung unang henerasyon ng panahon niyo siguro, sir. Tsaka ni Brother Eddie, medyo naturuan pa kayo ng magulang ninyo magsubi. No? Yung mga kabataan ngayon yata, parang talagang consumer sila eh. Hindi ko maunawaan. Siguro sa susunod na section nitong ating talk, break na yata tayo. Pag-usapan natin yung how do you develop yung winning habit. Correct. So, wag po kayong alis dahil ang Diyos at Bayan po ay magbabalik makalipas lamang po ng ilang mga paalala. Araw-araw, nandiyan sila, bahagi ng ating buhay. Kahit magkikipata, kahit magbingi-bingihan. Kasama ka, isa ka, may pakialam ka. Agenda, agenda, agenda. Kahit nasan ka, nakikita at naririnig, apektado ka. Kahit magkikipata, kahit magkibit-balikan, nararamdaman. Agenda, agenda, agenda. Kahit di pag-usapan, nararamdaman. Sa bawat kibot-galaw natin, nakakaapekto sa atin. Pag-usapan natin, harapin natin sa agenda, agenda, agenda. Kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Kahit saan ka lumingon, may isyung nakakaapekto sa iyo. Kaya dapat pag-usapan. Dahil lahat ng issue, kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Mayroon po tayong kasabihan na kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Ngunit paano magiging isang mabuting magulang ang ating letter sender na si Jeffrey kung hindi maganda ang naipunla sa kanya ng kanyang sariling ama? Namulat ako sa kanyang mga pambubugbog at pagmamalupit na noon pa nga ay inakala kong normal lang na ginagawa ng lahat ng ama. Hindi raw siya marunong magmalasakit, hindi siya marunong magmahal,
hindi siya marunong magpakita ng kabutihan sa kapwa. Abangan ang mga payong ibibigay namin ni Pastor Edgar Carviliedo ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi, dito sa Midnight Prayer Helps. Tiyak na mabubusog kayo sa mga isi-share na Filipino recipes ng ating mga kaibigang chef. Sina Chef Rhea at JJ Sisip. Sarap, sulit, at Pinoy na Pinoy sa Sarap Pinoy. Maganda yung usapan dito. Kailangan i-air natin yan. Sabi ko na, kulang isang oras. Nagbabalik po ang Diyos at Bayan sa ating paksang Mag-Impok ay di biro. Bago po natin pagpatuloy ang ating discussion, ay basahin ko muna yung mga nag-text at tumawag from Febeson Olarve of Marikina. What is the major factor why the rich get richer and the poor get poorer? Sasagutin po yan mamaya ng ating bisita. From Aying Martin from Marikina, Mr. Colaiko, we always watch your show, Peaceabilities. At marami po akong natututunan sa mga financial na bagay. Ngayon po, I'm just an ordinary employee with not so big a salary. How can I grow my minimum wage to invest and to save? Sasagutin niyo Mr. Colaiko in a while. From Ken Asper of Quezon City, akala ko ang pag-i-invest para lang sa mayaman. Pwede rin pala sa aming mahihirap. Galing naman ang mga guests ninyo tonight. Okay, thank you, Ken. From Angel Arguelles or Angel Arguelles of Makati City, paano po ba ako makakaipon kung kulang din ang aking kita? Text message from Anonymous, how can an ordinary person gainfully employed save when faced with long-term responsibilities like caring for a bedridden parent and a legally incompetent sibling? Legally incompetent pa. Okay. Okay. Meron palang legally incompetent. Ang daming tanong yan. Maraming tanong. Sige, kamusta Mr. Colaiko? Ang tanong niya is, ordinary employee. Isa-summarize ko lang yung mga tanong. Dahil isa lang ang thread eh. Correct. Ang una-una siguro, addressin natin yung mindset na kadamihan sa atin, yung savings, ang tingin nila, kung ano matira, savings. Baliktad, hindi dapat yung savings, binabudget mo yun dahil panggastos mo rin ang pambili mo ng kinabukasan natin yun, di ba? So having said that, may natanong, magkano yung minimum wage earner siya? Yes, paano siya mag-i-invest? Sabihin ng mga guests natin kung paano. At 30 pesos a day, 1,000 a month. Ito fund manager si Mr. Cosio. Napapalago niya yan, 15, 16, 8. Walang guarantee. 18-20% per year. 1,000 a month for the life of 30 years na nagtatrabaho ka, meron kang up to 15 million. Eh, tinatapon natin yung 30 pesos a day. Kaya hindi ginagawa, tingin ko lang, hindi alam. Ang tanong, why the rich get richer? And the poor get poorer. Hindi sikap at syaga. Information. Alam nila kung saan lalagay. Yan ang tinuturo ni Nadine, ni Randel, ginagawa ni Gas. At ang DTI, si Andersec, USEC, alam niya rin yan, nagsusubisi. Napapalago niya ang pera niya. Siguro with that, I can pass on the same question. So, Small earner ka. Ang sa akin, tama si Tokayo, si Topax kadalasan kasi, ang ordinaryong Pilipino, ang sinasabi niyang income, yung active income lang, yung pinanggagalingan lang ng sweldo. No? Pero sa totoo, kung ikaw ay gusto mong maginhawa sa iyong pagtanda or habang ikaw ay established na, para maging kaibigan ang iyong kayamanan sa pagtanda, ang kaibigan is PAL, no? P-A-L. So, PAL, P is passive income, A is active income. Yung kombinasyon ng PA mo should always be greater than L, lifestyle.
So kahit ikaw ay kumikita ng 1 milyon, pero ang iyong gastusin naman is 1.5 million, Talo ka rin. abay talo ka, mas mahirap ka pa dun sa yaya mo na kumikita lang ng 3.5, ang gastusin naman niya ay 500 lang. Every month, si amo na kumikita 1 million, negative 500 dahil sa lifestyle. Si yaya na ang kita lang ay 3.5, plus 3,000. Diba? So, PAL. So, passive mo plus active income should always be greater than lifestyle. So, yun yung balance dapat of the scale kung gusto mong maging kaibigan ang wealth mo sa pagtanda. Pero naman yung tanong dito na ano lang siya, simpleng empleyado, pero may naalaga ang may sakit. Yun. Na magulang, kagaya yung biglang nagkasakit, hindi handa. Pwede pa ba siyang mag-ipon? O kailangan bang, syempre, prioritize siguro yung paggagamot sa magulang? Yung mga ganyang kaso, that's the exception eh. Mahirap natin solving yung exception. Siguro tulong ng komunidad, kailangan na. Tulong na may kapal, kailangan talaga doon. Pero yung sa regular, standard, yung 90% ng ating small earners, o Randel, saan mo lalagay yung kanyang maliit na kita? Kasi alam mo yung investments, ang unang-unang iniisip ng tao pag mayaman ng investment, hindi totoo yun. Ano? Marami mga programa ngayon, 1,000, hulugan mo, isang buwan, kumikita ka ng 12,000, 14,000, siguro kaya mo naman itabi yung 1,000, ano? Mayroong mga ganong investments or even lesser pa, no? So, pwedeng maraming options. Hindi naman tayo pwede magsabi na ito lang ang pwede, no? Kasi ang investment, bumabagay sa tao yan, eh. Ano ba yung risk tolerance mo, na peligro mo? Ano ba yung time frame mo? Gaano kailan mo ba kailangan? Ano ba yung naiintindihan mo? Siyempre, hindi ka naman dapat nag-i-invest sa isang bagay na hindi mo naiintindihan. So, maraming bagay. Ang tanong akin lang kasi, kailangan lagyan natin ng konting panahon yung tinatawag natin financial education. Kasi kung options lang, lalo na sa Pilipinas ngayon, ano, marami ng options. Madali actually. Madali actually. Pag nalaman lang nila, marami sila options. And of course, yung options ng pagtatayo ng negosyo, andyan din yan. Ano? So yun ang pwede lang gawin. Pero babalik pa rin tayo dun sa mga tanong, paano ba? Possible ba yan? Oo, kasi kung hindi possible yan, sana walang yumayaman. No? Pero possible yan. Kaya lang minsan kailangan talaga ng disiplina. Kasi ang pera, sa aking pananaw, is more behavioral than skill. 80% behavior, 20% skill. Pag tama ang behavior, magpa-follow ang skill. Doon tayo nagkakaroon kagad ng problema. Kasi usong-usong ngayon ng fast food. Ayan. Everything is instant, noodles. So, ganun din ang mga tao gusto nila instant income also. I also would like to add to sinasabi ni Randall dito. Tsaka yung inisip mo na instant. Lalo na dito sa atin, kaya nagkakaskam gusto instant. So, meron kang konti, may nagsabi siya, uy, ganito ang kita dito, ganyan, no? So, I mean, we don't have to look far. Recently, where was that? Yung sa Dipolog ba yan? Sa Usamis? Amanillo. Aman. Diba? Can you imagine? Magkano yung 80% naman. Magkano yung nakuha nila? A few billions, di ba? And ang victims, mga teacher, mga ganyan, no? Because madami hindi nakakaintindi, no? May nangako sa'yo na napakalaking return, no? Sabihin mo ako, pagka mangangako sa akin ng malaking return, sasabihin ko, alam mo, kung ganyan kalaki return, hindi ko sasabihin sa'yo. Diba? Ako muna. Diba? So, too good to be true. If it's too good to be true, it's really not true. No? So, madami tayong kababayan na hulog dyan because nga sa sinasabi ni Randall na hindi properly educated. No? Secondly, hindi rin nila alam kung ano yung alternative na pwede. No? Meron kaming sinimulan yan. Ano? Kasi yung aming kumpanya, yung First Metro Asset Management, really started off as an advocacy because sometime in the early part of the of the century, meron din kayo mga multitel, yung mga ang dami na loko mga teacher. Yung retirement na ano. So, sabi namin, next yung nakipag-ano kami sa mga teachers, no? And sabi namin, pipresentahan namin kayo ng possibilities, no? Ng feasibilities. And just to cut it short, no? We have some programs now with certain schools, you know, small municipal parochial schools, etc. No, and what we encourage them is to put away as little as 500 a month.
no? Bibigyan namin ng disk yung admin, no? And lahat ng magre-register sila, we do all the paperwork. Tapos every month, meron ng automatic kaltas na 500. That goes into a mutual fund of their choice, whether equity, balance, or fixed income. Papasok na sa amin, no? For savings. For savings. Sa makatwid yung sinasabi mo, na ang matitira lang yung panggastos. No? Ipinaubayan na nila doon sa eskwela. So yung eskwela naman, kami ang kausap. Inaano naman namin, i-invest namin judiciously because alam namin it's for the teacher. Also because nga, advocacy rin namin yung savings. Ano? Sa madaling sabi, may mga paraan, no? Na pwedeng yung savings nakatabi na agad eh. And invested judiciously by companies that are financially responsible. At hindi scam. At hindi scam. At hindi scam. At pwedeng lumaki yung kanyang investment. I don't know, Topax, if you stayed behind sa aming shareholders meeting noon. Yung nanalo nung prize, tinanong ko. Sabi ko, meron ko yung shareholders meeting, meron kami parang raffle. No? Yung grand prize namin, iPad. No? Yung nanalo, sabi ko, wow, tuwan-tuwa na. Sabi ko, anong fund ka ba naka-invest? So sinabi niya yung fund na gano'n. Magkano pinasok mo? 5,000 po. Gano'ng katagal? Simula pa. In other words, noong 2006 pa, noong nagsimula kami. So magkano na yun? So sabi ko, nagdadagdag ba? Nagdadagdag ako. So malaki na siguro pera mo dyan ngayon. Alam mo, sagot sa akin, nakabili na ho ako ng bahay. Oh my. Sabi ko, wow! Alam mo, kata maraming storya na. It was so, It's nice na touching. na-highlight kanya stories. Just recently, weekend na nasa Hong Kong ako. So question, typical kasi domestic helpers yung ma-attend, no? So nag-adjust din kami, no? Paano namin i-approach sila, simplicity. Nagulat kami, pati yung consul dyan, nagulat. Kasi, so ano bang objective mo? Ano ba gusto mo? Sir, ako, ipon lang ako na ipon kasi dahan-dahan po ako nag-i-invest sa stock market. Wow. So nagulat ako, stock market sa Hong Kong. Stock market. So hindi totoo na pang mayaman yung stock market na yan. Magkano na ba umabot yan? Kasi, sir, dahan-dahan po, ganoon mga 6 years, magkano na naging total na pera mo? May 1 billion na po ako ngayon. Oh my goodness. Sabi namin ng gano'n. Okay, mali yata i-seminar namin. Pero merong mga, binibigyan mo ng opportunities. Halos lahat ng bangko may programa yan na for savings. So meron, mga kumpanya may programa yan. Alamin mo lang. Financial education, research, internet. So yun na pag-usapan namin, social media. Ako lang nakikinig ako nagabati ako ng Twitter ni Sir Gas. Kasi nga, kasi sabi ni Sir Gas, maraming information nandoon lang. Kaya sabi ni Sir Topax, doon ang difference yung mayayaman, alam nila information, alam nila gagawin. Ngayon, pag naibigay mo opportunity doon sa lahat ng tao, they have the opportunity. Teka muna, i-friend ko kayo sa FB ko para masunod kayo. Ma'am, kayo po, ma'am, kasi isa sa mga tanong dito is, paano kung minimum wage earner? Okay, tapos 4 yung anak. Okay, magbabayad ng renta, magbabayad ng kuryente, ng tubig, ng pang-eskwela, pagkain. Makakaipon ba yung mga ganyan? Kasi sa palagay ko, ang financial management, importante yan. Hindi yan pang mayaman. Yan pang sa lahat, including the individual. Financial management is pagpaplano, pagkukwenta, pagkukontrol, pag-evaluate, pagbabudget, kung ano ang mga gastusin. So, sa pagpaplano ng ating budget, malalaman natin kung ano ang kakulangan. At pwede nating iplano kung alin ang i-adjust at kung ano ang ating gagawin para madagdagan ang ating kita para sa pangangailangan ng pamilya. So, alam mo, kare-retire ko lang sa private sector. Wala na ako sa Headstrong. I'm barely a month as a government employee. So, but in my life, I have seen rich people fail. Bakit? Kulang sa financial management. Hindi nagkukwenta, hindi nagbabudget, hindi alam ang kanyang net worth. Ano yung net worth? Ang kanyang assets, ang kanyang mga kautangan, at ano ang balanse. Sa ating individual persons, kailangan nating malaman yun. Alam mo, ang isang maganda sa akin sa pagpasok ko sa gobyerno, yan pala ay may SALN.
Malalaman mo talaga kung ano ang iyong assets, liabilities, at net worth mo. Maski hindi ka maging government employee, kailangan mag-SALN ka sa sarili mo. At para maplano natin, ano ang dapat nating gawin para mag-improve ang ating net worth, ang ating halaga. How do we create wealth? At ang wealth ay hindi lamang sa kaperahan at maaari itong sa ibang mga property o sa iyong pamumuhay. Sagutin ko lang yung minimum wage earner. Yes, sa Go Negosyo, guest natin si Mon Lopez last year dito, programa namin ngayon, Negosyo Mo Bukas Ko. NMBK, Batang Kalye, 18 to 25, out of school yan, binunot namin through DSWD, pinag-aral namin ng 2.5 months of integrity, values, and financial management. Ang rule lang namin, pagkatapos ng 2.5 buwan, nakasulat malinaw ano ang gusto mo sa buhay, ano ang financial goal mo. In-emplayo namin yan sa mga negosyo partner, minimum wage of 450. Ang usapan lang, usapang matino, 200 goes to a forced savings na bank account niya, passbook, 250 goes to his personal expenses. Araw-araw yan, daily. 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 So, 3 out of probably, kunyari, yung nag-enroll sa amin, mga 50, ang graduate, 30, ang nakapag-impok, 5 lang. 2 niyan nasa akin. Si Dandy, na nag-aaral ngayon sa TIP, Computer Science, may pamilya. Nakakaraos siya on 250 everyday. Bakit? Malinaw ang mindset niya sa kanyang pananaw na gusto sa buhay, anong kanyang ambisyon, at may background on financial management knowledge. Minimum wage earner. Kaya sabihin itong minimum, hindi ko kaya, a matter of mindset, kaya money mind, money means, and then money more. So, 3 lang. Yeah, alam mo talaga, mindset naman. Sabi mo nga, behavior. Money is about behavior. Behavior is mindset. Behavior is winning experience in your life. Pag hindi nadadaanan yung small winning experiences, hindi nagiging habit yung pag-save. Correct. O kasi sinasabi nga ni Yusek Noro, hindi niya alam ang kanyang wealth, ang net worth niya. Parang biyahe lang yan. Magbabiyahe tayo. Papunta dito sa ating studio. Galing ako sa Makati. Alam ko, hindi na ako kailangan dumaan ng Paranaque. Kasi maliwanag yung pinanggagalingan ko. Sa pera, ganun din. Saan ka nag-uumpisa? Sa lubog sa utang? Sa positibo? Sa negatibo? Kung negative ka, anong investment na pag-uusapan natin? Nag-uumpisa ka sa negative. Yun ang unang-una. Maganda na banggit niya yun, ano? Kasi diba, marami kang utang, pero gusto mo mag-invest. Dapat bang unahing bayaran ng utang? Yes. O i-consider mo na yung savings? Pwede bang yung savings ang ipangbayad Invest sa utang? in debt. Invest in debt. Bayaran mo yung utang. Bayaran mo muna yung utang mo. Bayaran mo yung pinakamataas mong kayang bayaran, yung pinakamadali mong tapusin agad. So siguro yan, iniipon mo para may pambayad ka ng utang. Yeah, para maubos so yung utong mo. Or, ipupusta ko sa ating audience ngayon, 100% na nanonood sa atin ngayon, may kasangkapan yan sa bahay nila na hindi nila kailangan at hindi nila ginagamit. Kaya lang nabili sa sale. Sale kasi, tsaka hulugan, 0% interest now. Meron pa kung ano-ano dyan. Meron kang jewelry o meron kang na hindi mo ginagamit. Lubog na lubog ka sa utang, pero meron kang assets na pwede mo namang gawing cash. Pero attachment The Jesuits call that holy indifference. Ganun ba? Hindi mo dapat, wala ka dapat attachment. Okay. Sa mga earthly things. Okay? It's a wrong place to invest. Saka maraming, isa pa sa more practical approach, no? Marami kasing kausap natin, hindi willing mag-scale down. Di ba yung kasabihan natin, pag maiksi ang kumot, matuto mamalungkot. Ay, matuto maluktot. Maluktot. Okay. Ngayon, pag maiksi kumot, punta tayo ng mall, bilhin natin. Mas mahabang kumot. Ganun yung malaking kumot. Kasi may credit card. May credit card. So, ayun ang nagiging problema natin. Nagkakaroon tayo ng mga, yun nga, tama, attachment, kaya nga nag-a-adjust tayo. So, we want to spend money we don't have to impress people we don't like.
with stuff we don't need. Alam mo yung ganon prinsipyo. And yun ang naging pressure, social pressure for a lot of people. Paano ka? Maraming sumusulat sa akin, tama ba na umutang at mag-i-invest ako sa stock market? Sabi ko, hindi. Kasi, di ba, una risky. May utang ako, bayaran mo muna. Kasi, lalo exposure natin Pilipinas sa mga kinds sa utang, ito yung tinatawag mo consumer debt. Credit card, personal loan, mataas ang interest niyan. Correct. Pupusta natin ang pupusta, mas mataas yung interest niyan sa probabilidad na kikitain mo. So doon pa lang negative ka na So hindi lang yun tama yung sinasabi ni Randall. Pag ako umutang sa'yo, obligasyon ko na yun Kaya may kita ko hindi, buwan-buwan kita babayaran. Certain obligation na yun. Kaya yung paglalagyan ko, hindi naman sigurado Hindi naman pwede stock market mataas parate. So, ba't mo ilalagay yung siguradong babayaran mo sa hindi siguradong kikita? Talo ka agad So, yung stock market, it's not something advisable na pasukin. Nang hindi marunong. Nang hindi marunong. Kasi laro ho ba yan? Kailangan marunong ka maglaro. Well, hindi naman sa laro. Hindi sa marunong muna. Siguro yung financially capable ka bang pumasok sa ganyan. Okay. So, yung maliliit na tao, yung mga ordinary middle class, hindi ho pwede pumasok sa stock market? Ganun po ba? Paano yung taga-Hong Kong na naka-1 million? Yung mga, actually, yun nga misnomer sa atin Yung stock market, ang maraming nag-i-invest yan, middle class. Kasi yung mga really rich people, business yan Sila yung may-ari ng mga kumpanya. Kung saan yung bibenta ng share. Pero, really, on an average, yung stock market, pag done properly, sa akin pananaw, yan yung investment na pwede ka pumasok. Kasi nga, pag naiintindihan mo, you buy stocks that are good. Mga kumpanya, bibili mo yung kumpanya na alam mo kumikita, kahit na hindi maganda ekonomiya, kikita yan. Okay sila Medyo gumagalaw yung presyo niya, but kunyari, invest ako 25 years old. Kailangan ko yung pera dahil magka-college yung anak ko in 15 years. O di may 15 years ako. So marami pwede mangyari sa 15 years. Pero hindi ba sugal yung stock market? Kasi depende. Para kang pumupusta doon sa mga... Bago niyo sagutin yan, bigandaan po muna natin ang ilang mga paalala. Wag po kayong alis, magbabalik po ang Diyos at Bayan makalipas sa mga paalalang ito. Dapat niyong abangan sa I Love Pinas! Woo! Watch I Love Pinas! Saturdays 5:30 p.m. sa Light TV 33, kaibigan mo! Ang Biblia po ang susi ng isang masaya, mapayapa at matagumpay na buhay. Ang Biblia ay tinaguri ang love letter ng ating Panginoon. Nadinig ko po na sa silong ng langit ang inyong pangalan lamang ang tanging kaparaanan upang ako ay maligtas. Light up for Jesus! This week on PJM Forum, samahan sina Bishop Leo Alconga at BSP Deputy Governor Diwa Ginigundo si isang masusing talakayan tungkol sa pagsasakatuparan ng isang vision o pangitain. Ang vision ay parang roadmap. Ito ay parang isang daan na ituturo sa iyo kung paano ka makarating from A to Z. Ngayong Webes, alas 8:30 ng gabi sa Light TV 33. Ayoko na ng ganitong buhay. Hindi ko kayang magpatawad. Talaga kapag binago ni Lord. Gusto ko nang magbago. Ginawa ko naman lahat Hirap na ako sa sakit na ito. Magiging faithful na ako. Ang sarap maglingkod kay Lord. Lahat daw ng bawal masarap gawin. Nais ko na makawala sa ganitong sitwasyon. Ayoko na! Nagbabasa na ako ng Bible. Gusto ko na mamatay! Sino bang dapat lapitan ko?
Monday to Saturday, 9:30 p.m. Here on Live TV 33. Kaibigan mo! Nagbabalik po ang Diyos at Bayan sa ating paksang Mag-Impok ay di biro. For DTI, meron pong tanong dito, gusto ko pong magnegosyo pero para makapag-impok po ako, is there any opportunity to get business para sa ordinaryo? Bago po niyo sagutin yan. Next, John Cruz, Tandang Sora, wise ba na mag-invest sa mga insurance? Kung malugi man, gaano kalaki ang porsyento ng pagkalugi? From Elena, Malabigan ng Hong Kong. Hi! Elena, nanonood siya via live stream sa ating website. Dito po sa Hong Kong, marami po dito ang may 3 U. Uban, ugat, at utang. Paano po kami makakawala sa utang? Ayan. Sige, si Mercy Elontorio ng Pasig, gusto niyang makuha ang number ng FAMI kay Gas Cosio and want to join your investment. Pati na din sa mga seminars ni Randel Chongson, interested to attend stock market seminars. Siguro, ipopost natin to sa ating FB account at saka website. So, you check this out on our FB and website. Si Leonil Antigna ng Marikina, marami pong mga skilled Filipino na nais magnegosyo, kaso walang makuhang puhunan at may mga nagpapautang pero malaki ang tubo. Ano po ba ang magandang pasuking negosyo? From Kate Morales ng Taguig City, for Mr. Gas, I heard a lot about FAMI. Paano po ba mag-invest and what FAMI is for? Paulo Tonido ng May Kawayan, Bulacan, noong mataas ang dolyar, nag-impok po ako ng dolyar, pero biglang bumagsak ang dolyar. Dahilan, kaya natatakot na ako mag-impok. Maaari bang ibalik ang fixed exchange rate? Ano po ang inyong advice para maayos ang monetary problem na ito? From Derek Retanya ng Bulacan, ang ganda ng episode at ang galing ng mga guests. Mas lalo po akong mag-iimpok. God bless po sa inyong lahat. Woo! Ang daming tanong. Anybody wants to answer? DTI daw po, ma'am. Sa ordinaryo, meron po ba silang mapapasok na negosyo? Maraming negosyong pwedeng pasukan. Siguraduhin lang nila na ito ang negosyong kaya nilang gawin at in love sila doon sa negosyo nila. Ang DTI ay may facility para mag-register ng kanilang business through internet or through our tellers. And right now sa DTI, fina-facilitate namin ang ease of doing business in the Philippines, and one of that would be the automation of the registration of business name. So ginagawa po namin yan at i-announce po namin ang few developments in the coming months. But in the meantime, ang pagrerehistro po ng business name ng mga bagong negosyante ay pwede na pong magawa sa online after office hours. Office hours sa teller. Pero dun sa tumawag, maraming pwedeng inegosyo. Make sure that it's well-planned. It is something that is feasible. Okay. Mr. Cosio, may tanong po sa inyo. Ano daw po ba ang FAMI? Okay. Meron kami website, no, fami.com.ph, or hanapin niyo kami sa Facebook. Basta i-search mo lang yung FAMI. We have a Facebook account. Okay. And when you get there, you will see our meron kaming ang tawag dito, yung number na hindi ko lang maalala. Okay, basta check na lang po nila. Ano? So they get details. And pakisagot po yung hanging question natin kanina. Yung kung sugal ba yung sugal ba ang stock market? Alam mo, ganito yan. If, the stock market really depends on the horizon, the perspective. For example, no, ito talaga, this is a personal experience, no, PLDT. No? Alam mo, noong 2003, nabili ko yan ng 211 pesos. No? Ngayon, nasa 3,080 yata siya. No? Of course, naibenta ko siya sometime in between because in that period, from 211 to 3,080 where it is now, hindi naman straight line yan eh. Umakyat sa 2.8, bumaba sa 1.6, umakyat ulit sa 2-something, bumaba sa gano'n. The thing is, kung makikita mo, kung ang horizon mo talaga, napaka-ikse, so panunugal talaga yan. Bakit? Because ang hinahabol mo, yung
volatility lang niya, yung fluctuation lang niya. Di ba? So kung yun ang hinahabol mo, sugal talaga yan. Pero kung hinahabol mo, no, pinag-aralan mo ng husto, at binili mo dahil alam mong nagbabayad ng dividend, alam mo tuloy-tuloy ang kita, no, alam mo na nag-grow yung economy, then ang objective mo is not really to gamble on the price, but to invest in the company. See, there's a difference. If you're looking at the volatility or the fluctuation of the price, sugal yun. Okay. If you're looking at the prospects and the earnings of the company and the dividends that you can get and the long-term prospects of the value, hindi sugal yun. Investment yun. Attitude and behavior po Dadagdagan ko lang yun. Ang stock market kasi, dalawa ang muka. Isa is trading, isa is investing. Ang trading mo, yung araw-araw mong tinitignan, sinusugal mo ang presyo, trading yon. Nobody gets rich on the trading platform unless talagang yun ang trabaho mo. Okay. The other one is investing. And investing is for the long run. Sabi nga ni Peter Lynch, on the short term, there's no correlation of the stock price with the company performance. Walang relasyon ang presyo ng stock market sa pang-araw-araw sa kumpanyang performance. Pero on the long term, sa panghabaan, 10 to 20 years, it is a 100% correlation. Kaya wala nang iibang tatalo pa kay Warren Buffett na alam niya ang solid performance ng Coca-Cola, Citibank, so he invests in the long term. Okay. Siguro last question ko na lang, and before we ask you for your closing words, wise ba mag-invest sa insurance or okay pa bang mag-ipon sa bangko? Anybody, please? Sige, ako na lang. Ikaw na lang, magagalit ang bangko. I have banking and insurance background, so para safe tayo. No? Okay, insurance kasi depende kung ano yung produkto. Ang dami naman kasing klase. Hindi mo pwedeng sabihin like stock. Maraming ibang klaseng stock o mutual fund. No? So insurance in the sense, depende kung ano yung produkto. Tingnan mo rin siguro yung performance ng product. At saka, pag bumibili ka ng insurance, kailangan meron ka insurance need. Hindi lang siya purely for investment purposes. So kung gusto mo, investment lang talaga, huwag insurance bilhin mo. Kasi binabayaran mo rin yun yung insurance need. Pero kunyari, may pamilya ka, may mga anak ka, may mga depende sa income mo, and gusto mong may coverage ka at saka kumikita ka, then you can do that. Yung mga variable life policies nila. And ito, provided naman to by really competent companies. Some of them are been in the country for over 100 years. So yon pwede yon. So again, depende ano product, high risk, high return, low risk, low return. Gusto mo na maganda kita, be prepared ka sa volatility. Pero sabi nga ni Sir Gus, over the long period of time, nag-thin out din yung risk mo eh. If ako, pinasabi ko sa mga tao, pag mag-invest kayo sa mga gatong products, have a long-term horizon. At least 5 years, 7 years. So tingnan mo muna, para saan ba yan? Pag-retiro ba yan? Pag-education? Then you can make your the right investments for it. Bangko? Should we say? Bangko, again, pag sinabi bangko, pwedeng investment fund, pwedeng savings. Ang liit ng kung yun ang pinili mo, ang maraming hindi alam na Pilipino, pwede ka pumunta sa bangko, pwede ka bumili ng mutual fund, pwede ka bumili ng UITF, pwede ka bumili ng insurance. Kumbaga, ang bangko ngayon, department store. Ang problema na nga lang, minsan hindi nagko-connect yung nagbebenta at saka yung bibili. Minsan yung mga, pusina na lang tayo. Minsan yung mga marketing staff, mga tele, hindi naman nila alam. So kaya nga, it is your responsibility to find out. Punta ka dun sa bangko, sabihin mo ano gusto mo. Diba? And then, a-adjust sila. Siguro, to round out yung comment nila. Ang suma total niya, kung ikaw mag-i-invest, maglalaga ka ng salapi, dapat maliwanag sa iyo ang yung layunin. How much do you want? When do you need it? And why? Para basihan mo long terms. I need it 10 years, 15 years, pang-college ng anak ko. Ilalagay ko sa mutual fund. Kakalimutan ko na yun. Kasi lalo na, ini-invest niya sa solid companies. Ang average return kasi ng mutual funds sa equity in the last, 5 years. Range, Range. Nasa 16 to 22. Yung 3 years, mas mataas ng konti dahil yung hindi kasama yung 2008. Umabot pa ng 24 ang range. 18 to 24. Sa equity. Sa balance fund, hindi ganong kalayuan. 14 to 18. Lahat yan, ang gaganda ng return. Kung regular ka nag-gana, at saka pinakalimutan mo, hindi yung in and out. Di ba sabi nila, buy low, sell high? Anong nangyayari sa nagtitrade? They buy low,
Nagpapanik, they sell lower. Lugi na. Lugi na. Lugi na. Nagpanik eh. Oh, hindi investment yun. Hindi investment yun. Correct. Oh. Yun ang sugal. Siguro hingan na natin ang final words ng ating mga bisita. No? Ma'am, Undersecretary Nora Terrado, ang mag-impok ay hindi biro o madali po bang mag-impok? It's fun na. At matuto paano maghawak ng kaperahan natin. Okay. Thank you very much, ma'am. Mr. Gus Cosio. Ako naman, well, I'm an advocate for mutual funds, so collective investing. Why? Essentially because it's very democratic. No? You can start with 5,000 and then add 1,000 every month. And the facilities there, meron akong pagkakataon na kung bumaba yung market, at nag-invest kang 1,000 every month, nakakabili ka rin sa mababa, di ba? So, nag-average out yon and parang proven na yung method of investing or saving dito sa produkto na to. No? That if you look at all the mutual funds that have been existing in this country, gaya nga sinabi ni